pa yung kanilang naging tadhana dito sa ating season na ito. Etong koponan ng Heavy Bombers, 7-0 in the first round. Pero dalawang magkasunod na talo naman sila. They're occupying the number 2 slot right now at 7-2. Samantala, Letran College, 2-7 naman. Medyo nandun sila sa huli. Well, heads versus tails ang labanan dito. Pero para sa Letran, all is not lost. Pwede pa naman silang umabot do sa Final Four. At gaya ng sinasabi natin, gusto ng Letran na ipaghiganti yung kanilang pagkatalo sa first round. Gusto naman ng JRC makaganti sa pagkatalo nila dun sa last year's finals. Totoo yun. Mabigat itong opensa nitong koponan ng JRC as we take a look at yung key team stats natin. 76.4. Pero pagdating naman sa rebounding story, 46.6 totally dominated nitong Letran College. At sa assist, 21.7. Lamang ulit itong JRC dahil mahilig silang mag-fast break. Well, tama yung sinabi mong yan. Totally contrasting ang styles itong dalawang teams na to. JRC mas maliit. Hindi makakuha ng maraming rebound pero takbo ng takbo. Itong Letran, pwede lang makontrol yung boards. Kung siya mag-finish ng mga fast break opportunities sila, 11.5 points ang kanyang average at 3 rebounds and 3 assists. Inaasahan ito na pumuntos para rito sa kanyang koponan. Well, ilan lang yan doon sa mga manlalarong mapapanood natin sa araw na ito sa labanan ng JRC kontra Letran. Stick with us, panoorin natin to kung magkakaroon ng paghihiganti itong Letran o yung JRC. Tama. Welcome ulit dito sa 76th season ng National Collegiate Athletic Association at ihahandog natin sa inyo ngayong araw na ito, Letran College Knights versus Jose Rizal College Heavy Bombers. Grudge match ito between the finalists of last year. At para sa Letran College, sa mga starters natin, pangunahan ni Santa Cruz, Misolas, Orlan Tama, Sangco at Soriano. Samantala sa panig naman ng JRC, Rendel De La Rea, Gregorio, Capus, Valenia at Nani Ipuntulan ang number 1 scorer natin dito sa liga. Okay, at ang starting five was brought to you by Aka Video. Ito, tumunog na itong ating buzzer. Hudyat ng pagsisimula nitong ating laro sa pagitan ng JRC at Letran. JRC with a 7-2 record. Ito namang Letran 2-7. Baliktaran. Baliktaran, mainit. Baliktaran. Mabanang tawag dyan. Baliktaran, pwede. Pero itong kupunan ng JRC, 7-0 in the first round. Pero they have yet to win a game here in the second round of the tournament. Well, alam mo, sinasabi nga nila na-sweep ng JRC yung first round 7-0. Pero sa second round, 2 talo na kagad. Marami nagsasabi, kabisado na yung style ng JRC kaya nagkahaganon eh. It's really up to the coach right now to make the necessary adjustments. Dahil, of course, alam na ng a lot of teams here in the NCAA na ang talagang number 1 strength itong JRC ay yung kanilang running game. Now, if you limit them to play the half court, you have a better chance of winning against this team. Tama yan. Ito ang unang lundagan natin between Capus and Tama at parang pinipake pa sila ng referee. Sige, tinatakam-takam sila. And ito, JRC, first ball possession, Empundulan. Beke Valenia. At nakita mo, Valenia naglalaro na dito. Matagal din namin ito ng JRC, the ace playmaker ng Jose Rizal Heavy Bombers. Valenia will take the first attempt of the ball game at sasablay. Mao-control ng Letran itong bola with Sangco. Bring the leather down. Masama yung pasa. Actually, maganda yung pasa. Yung pinasahan ng masama eh. No? Medyo dumulas ang bola dito sa mga kamay ni Soriano. Marami mag-turnover itong Letran College. They're averaging close to 20 turnovers per ball game. Wala pang 1 minuto, turnover kagad itong Letran. Oo nga. Bali, 1 turnover per 2 minutes. Parang Letran, gano'n nangyayari. Parang ang sakit man eh, no? Samantala, Nani Puntulan, that's correct. Living up to his name as the best scorer here in the NCAA. Scoring the first 2 points in the ball game. Well, sinasabi nga, very ripe na itong si Nani Epondulan for the Commercial League at marami ng mga scouts from the Philippine Basketball League na umaali-aligid dito. Another miss by Letran and tumatakbo na naman itong JRC again. Finishing for the Heavy Bombers, Nani Epondulan off a pass from Dale Valenia. We've mentioned this before at the start of the coverage. You have to limit the fast break opportunities of JRC. Pero ngayon, 4 straight points itong si Nani Epondulan. Well, dapat kasi may stationary talaga na tigatakbo no? Para abangan yung mga pigilan yung transition offense itong JRC. At ito, meron tayong foul. Makita natin ito si Dale Valenia. Pinpoint passing para dito kay Epondulan. Isusubo na lang sa ring no? Syempre, one of the best fast break finishers in the league. Ito si Nani Epondulan. Pero ito, Soriano scoring the first 3 points para naman dito sa Letran Knights. Dikit kaagad, 4-3. Itong si Soriano. Inumpisa ng scoring para sa Letran. Valenia, naghahanap ng papasahan. Bibigay kay Capus. Handoff balik dito kay Valenia. And De La Rea, kumuha lang ng foul. At nakikita mo yung experience no? Pinakis-kis lamang. Samantala, meron tayong courtside update with Jansen Cunanan. Pasok, Jansen.
Yes, guys. Nakakaumpisa lang ng game at saka very exciting na, especially coming from both of these teams, the Letran Knights and of course JRC, the Heavy Bombers. Coming from a very historical and controversial games from the finals of last year and also the first round of this year, which is still being protested. So expect a very aggressive game, hard fouls, and of course hustle and bustle. So makikita natin yung mga two team leaders, si Soriano at saka si Epondalan, to step up and control the team. So we're gonna expect a very action-packed game back to the two guapings of the NCAA. Yan po, si Chanson Conanan. Salamat sa iyo. Our courtside update was brought to you by Absolute Pure Distilled Drinking Water at sinabi nga na, hustle and bustle. Parang Pasko na tayo nun. Yun talaga ang pinapakita nito magkabilang koponan ngayon dito sa action natin. Ito, magkabilang turnovers ang naibigay. Pero ito, Letran, sa kanilang opensa, pasok na naman para kay Soriano. 5 points in the ball game para kay Soriano para mabawasan ang kalamangan ng JRC to only 1 point, 6-5. So, makita mo, itong si Soriano at Epondulan, ito talagang nagduduelo dito sa ating laro. Epondulan has the leather to Valenia at sinosurvey niya yung field. Babalik dito kay Epondulan. Sa malayo naman titira si Naning pero sasablay sa dyan. Sa rebound, makukontrol ng JRC. Itong si Gregorio. Ito yung palaging sinasabi ni kasamang Noel Zarte na prodigy niya. Tinuruan daw niya. Buti lang hindi natuto kay Ryan to kay Noel pala. Dahil kung natuto malamang wala dito. Tsaka walang depensa rin yan. Kung natuto. Natira. Tama, meron tayong foul dito sa panig ng JRC. Matatawagan ng foul dito, Rendel De La Rea. Hindi, actually, itong si Gregorio ang matatawagan ng foul. Panguna pa lamang yan at ito Orlan Tama will be tested from the line dito sa ating opening minutes itong ating ball game. First free throw shot pumasok para kay Orlan Tama as we take a look at the head coach of JRC Heavy Bombers, Coach Tivera. Yan, pero itong si Noel pwede na sa Heavy Bombers. So heavy lang. Heavy lang. Wala lang Bombers. Pero iba spelling ng Bomber. Samantala, eto si Orlan Tama. Kanina nakita natin nag-free throw at sumablay siya sa pangalawang free throw niya. Pero meron tayong jump ball situation with the Letran winning out. Ipapasa sa loob kay Tama and bago siya makaporma doon, may foul muna. Letran is doing the right thing right now. Nakikita nila na medyo maliliit itong players ng JRC so they're trying to pounce on and give the ball inside. So ito, matatawagan ng foul ito si Rendel De La Rea. Pang-una pa lamang. Pangalawa na pala ni Rendel De La Rea. Naku, nanganganib na. Kaya nga naman pinagpahinga na agad. Yan. Actually, hindi pahinga yan. Iwas lang. Iwas lang. Pinasok itong si Villarin. Another outside shot. At lamang na ang Letran College dito. 8 against 6. Pondulan from the 3-point area. Medyo sobra yung kayang tira. Letran with the controls the leather, kaya lang yung outlet pass ay sobrang lakas. And yun ang mga bagay na nabanggit natin kanina na itong koponan ng Letran should really be careful dahil they were able to get the defensive rebound pero pagdating sa outlet pass, walang napasahan doon. At of course, yun ang mga gustong ilimit ni Coach Binky Favis. Tama ka doon. At eto, another chance for JRC to tie the score. Maganda yung depensa nitong Letran Ang hirap humanap ng open man itong JRC and that time, nakablanka pa sila. Letran with the leather, ibababa nitong si Sangko ang bola. Ang gandang ball fake. At drop pass dito kay Tama. Tama lang. Eksakto. Tama ka ron, partner. At ito si Sangko, very, very smart point guard para rito sa Letran. This is only his rookie year pero the way he plays, akala mo, veteranong-veterano na itong si Sangko. Oo, ibang klase magdala ng bola. Samantala, Gregorio sa kanyang incursion, mawawala yung bola, makukuha ni Soriano and eto, si Sangko na naman ang magbabala itong bola. Ang ganda ng pasa kagad. Spotting an open man kahit nasa backcourt pa siya pero eto, follow-up, sablay ulit. Valenia, stops, pops, misses sa rebound, makukuha sana ni Capos kaya lang dun sa aggressiveness iba rin ang pinapakita ng Letran off the boards. At Letran is only allowing one shot para rito sa JRC every time somebody takes a crack at nagmintes. Expect the Letran big guys to color the rebounds. Well, yun na nga sinasabi natin. Samantala may traveling tayo dito at matatawagan laban dito kay Tama dahil maliliit kumpara sa mga players ng Letran medyo dihado sa height itong mga manlalaro ng Jose Rizal Heavy Bombers pero hindi naman dihado sa puso.
Totoo yun. At maraming nagulat dito sa pinakitang pagpulusok nitong JRC, lalong-lalo na sa first round. Imagine, partner, napakahirap doon. 7 straight wins. Yan na nga. Grabe yun. Well, alam mo, pagbulusok pataas yun Pwede rin bumulusok pa baba Totoo yun, ano? Yun ang nangyayari sa kanila. So, kailangan ma-check nila yung skid nila, especially in this ball game. Ariel Capus shooting a short jumper on the side. 10-8. Letran, up by only 2 points. Oo, medyo dikit pa itong ating score. At talaga namang itong dalawang teams na to, nung una sila naglaban, halos parang karerang photo finish Totoo yun. At alam mo, sa higpit nitong laro nila in the first round, hanggang ngayon, wala pang desisyon. Actually, meron na. Yan, Meron na ba? sa'yo, Wala. Okay. Ikaw talaga magaling ka sa ganun. Bukas pa siguro lalabas yan. Galing mo talaga, partner. Hindi ko na sabihin dahil... Hindi ka talaga nahuhuli sa balita. Dapat nga yung nakawan ka kami sa Pangasinan, isulat ko na Kaso... Ganun ba? Samantala, 10-8 pa rin ang ating score at sa JRC mapupunta itong bola pagkakataon ulit ng JRC upang makatabla o makuha yung kalamangan. Depende dun sa klase ng tirang maipapasok nila. The big guys of Letran are getting their shots inside pero hindi pa pumapasok ang kanilang mga inside incursions. Only up by 2 points itong Letran with 14 and 28 remaining here in the first half. At ito masikip no? Yung mga spacing nila. Paliit, pero ito Villarin kahit pa paano nakakuha ng outside jumper. It's very important yung mga outside perimeter shots itong JRC na pumasok dahil again, if they miss, medyo dihado sila pagdating sa rebounding situation. Pero ito, sobra naman yung tira ni Tama. At ito, tatakbo na naman si Epondulan, walang takot, walang pasok. Talaga walang takot itong gumalaw. Itong sinani Epondulan. Talagang bara-bara, sige lang na sige. Pero good defense pinakita rin ni Sangcoron dahil he really offered his body hoping na makakapag-draw charge siya. Pero on the rebound situation of Orlan Tama, nag-streak na doon si Soriano. Unfortunately, hindi na nakita dahil he was looking at the ball and he was looking at the floor. Hindi na nakita, may open teammate na siya. Buti na lang natawagan ng foul ang isang heavy bomber. Alam mo medyo bata pa rin naman itong si Orlan Tama. And kung naglaro ngayon itong si Kirby Raimundo, Orlan Tama would rather be, come in as a reliever. Pero ito, ilalabas ang bola dito kay Sangko. Clogged yung shaded area. Sangko ibibigay kay Soriano for a 3-point bomb. Sasablay. Tapos for the rebound. And whenever the opportunity presents itself, tatakbo JRC. Pero Sangko sa takbuhan, sabi niya kayang-kaya ko rin tumakbo. Tama. Correct. Hands off to Soriano. Simple naman yun. Heads up play. Almost a sure 2 points for Nani Epondulan. Pero again, Sangko was there to save the day for Letran Knights. In the process, nakapag-counter fast break attack pa itong Letran College and now they're up again by 2 points, 12-10. Usually ganun hindi lahat bumababa yung defenders mo at magaling yung isang defender mo, makanakaw. Swerte, pinakamaliit ito si Sangko Milya for a 3-point shot. Sasablay sa doon and Santa Cruz coloring the rebound and he learned his lesson from what happened a while back. That's Nagmadali. right. Sangko, nasa 3-point area. Siya naman ang titira. Siya naman ang sasablay. And again, yung kalamangan ng Letran sa rebounds. Nandun. Kaya lang mawawala yung bola sa kanila. And that is why Letran is averaging close to 15 rebounds per ball game. Every time somebody takes a crack at the basket, expect the other guys, even the perimeter guys, to go aggressively inside to have a chance to get the offensive rebound. At eto, may tulakan pa doon sa nangyari. Sasablay sa kanyang tira si Villarin. Takbuhan din to. Sangko versus Pondulan. Idadrop ang pasa dito kay Soriano. And Soriano, nahuli yung dating ni Soriano. Totoo, and this could have been a bigger lead for Letran Knights. Unfortunately, they've been throwing a lot of balls as a result. Nagkakaroon ng opportunity itong JRC Heavy Bombers to keep close dito sa kalamangan ng Letran. Eto si Pondulan. Sabi, anong close? Open natin ito. Opening up a 1-point lead. This guy is averaging 23.5 points per ball game. So you can't give him open looks like that, partner. At yun, nasunog itong depensa ng Letran Knights. Kailangan lahat ng tira nito si Pondulan. Isa-challenge mo. Samantala, meron tayong foul. As nakuha sana ng Letran yung baseline na matatawagan ng foul. Itong si Ariel Capus. Meron tayong palitan dito. Alvin Ayo and Moody will check in. Ito, tignan natin itong nangyari dito. Mag-ball fake dito kay
Capus pero walang sumunod. Sabi ni Pundulan, tira ko na lang. Totoo yun. At ito si Nanio Pundulan, top scoring first team right now with 7 big points. Another foul dun sa drive nitong Knights. At ang matatawagan naman dito, Villarin ulit ang matatawagan ng foul. Second foul ni Villarin. Meron tayong palitan. Lazaro will check in for Rodel Milla. So kung makita natin itong game plan ni Coach Binky Fabis is really trying to attack the defense of JRC Heavy Bombers, especially inside the paint. As a result, with 11 and 51 remaining here in the first half, 7 team fouls na itong JRC. So it's gonna be free throw shooting time every time mafa-foul itong koponan ng Letran. Oo, etong si Soriano showing icy nerves. Pumasok niya ang unang free throw. Ang pangalawa, pasok din. Swabing-swabe ang tira ni Soriano, and he gives Letran the lead again, 14-13 with that much time remaining sa ating first half of action. Awesome start para rito sa koponan ng Letran, pero pagdating sa 3 points, 1 out of 4 for 25%. JRC medyo masama at 1 out of 7. Ang awesome start na binabanggit ko, partner, itong si Soriano scoring the first 9 of the 14 points of Letran Knights. Well, could be good, could be bad, dahil kumbaga may one-man army lang itong Letran. Right. Samantalang itong JRC, hindi lang siya Pundulan yung gumagawa. Correct. Marami ibang sumusuporta sa kanya. At ito, after that kaguluhan doon sa shaded area, mananatili ang bola dito sa panig ng Letran. Lamang itong JRC, 15 against 14. Let's take a look at this move by Ariel Capus. Finger roll. That's Wala a nang sweet challenge. move. That was simple ball fake, tapos caught his man off the air at one dribble lang. Layup na layup agad. Pero ito, second servings para sa Letran. Talagang tama ka. Inaatake ng Letran itong hoop sa loob. Kadalasan yung kanilang puntos, and again, they will be challenged at the free throw line. And this guy is a fighter. Ito si Santa Cruz. Wala pa siyang puntos in the ball game, pero with still 11 minutes remaining in the first half, partner, 10 rebounds na itong player na ito. So talk about aggressiveness in coloring defensive as well as offensive rebounds. 5-5 5 offensive and 5 defensive. So hindi lang for sa this isang guy. end of Hindi the lang. court namamayagpag itong si Soriano. Kaya lang, itong si Soriano, actually Santa Cruz, nagmintis naman siya dun sa kanyang unang free throw. Totoo yun. Sayang ang mga opportunity dahil again, very, very early in this ball game. Penalty situation na. Ito ko pa na ng JRC, pero hindi nakapag-connecta ron itong si Santa Cruz ng kanyang dalawang free throws. Oo, sayang yun. He has to learn to make those free throws dahil free nga eh. Alvin Ayot drives, passes. Simpleng-simple yung plays itong Letran College, spotting the open man down low. Again, inside the paint, basket na naman para naman dito kay Jason Misolas to have another opportunity for a lead. 17-6 ang rebounding story natin. Napakalaking diferensya, pero still, if you're the coach of JRC, happy ka pa rin dahil in spite of that deficit, nakakatikid ka pa rin. Ayun na, lamang na naman sila. Well, actually, expected naman yan ni Coach Boy De Vera na malalamangan sila ng kalaban nila sa rebounds dahil Totoo hindi naman yun. yan ang strong point itong JRC, and now they're up 18 against 16. Sabi nga natin, pag dikitan itong laban habang dulo, may pag-asa itong JRC. Totoo yan. So ito, another drive by Soriano, attracting a triple team. Sumara bigla pero nakakuha siya ng foul. Again, it troops to the free throw line. Capos will be called for his second personal foul. Already the 9th team foul of Letran as we take a look at the good hand of play at 3-point shot. Mabigat na 3 points yun para rito sa Heavy Bombers. Well, dalawang free throws para dito kay Tikboy Soriano. 23-year-old at tubong Bataan. Ang balita ko dinala nitong si Kirby Raimundo sa Letran, itong si Tikboy. Dahil taga-Bataan din si Kirby. Tama. Mga Bataan ito ni Kirby. Pero medyo may edad na. Pwede na mag-PBA. Ito si Soriano, 23 years old na. Pwede na. PBL muna. Pwede na. First free throw sa Blay, yung kanyang pangalawa ay pumasok. Meron tayong palitan dito. Moreno, eto, pagpapahingay niya sa Soriano, nakarami na 10 puntos na hindi na masama yun. 10 out of the 17 points of Letran. So more than 50% production ang nagawa ni Soriano dito sa kanyang short stint in the ball game.
With less than 9 minutes remaining sa ating ball game. Tew, bagong pasok. Decides not to take the shot. Ipapasa kay Lazaro. Capus from the side. At ano pa ba naman yung ating experience sa PBL, sabi ni Capus? Very, very complete itong offensive arsenal ni Ariel Capos earlier on. One fake, one dribble layup. Ngayon naman, face basket, pull up. So grabe na, talagang veteranong na si Ariel Capos. Nakita mo yung shift ng opensa nitong JRC. No? From Epondulan, kapos ng kapos naman ngayon. Hindi sila kinakapos. Totoo yun, partner. Exacto. Sila. Maganda sana kung nagmamatch up si Capos sa kasi tama eh. Tama yun. Kaya lang talagang eksakto. Ang tira talaga nitong si Ariel Capos at JRC enjoying a 3-point lead right now, 20-17. Only one team foul for Letran Knights and already 10 para naman dito sa JRC. Pero hindi pa talaga nakakapag-pounce on itong Letran sa kanilang... Yun ang dahilan eh. Totoo yun. Saka pag early team penalty. Uy. Samantala, may lakad mamaya pagkatapos ng game siguro. Eksakto yun. Pero ito, another back-to-back misses this time from Jason Misolas. Well, even if you control the boards, kung magbimintis ka naman na magbimintis sa mga free throws mo, and even if you get fouled, partner. At Epondulan, kasasabi lang natin, nag-shift na yung ofensiba nitong JRC at nakikapos na ibinili kay Epondulan. Ang daming points of attack nitong koponan ng JRC earlier on. Epondulan, napunta kay Capus, back to Epondulan again. And what is interesting about the offense of JRC, they're scoring a lot on their half-court sets. So definitely, hindi ready si Coach Binky Fabison. Yan na nga, samantala yan sa Jason Misolas with the turnaround shot, pumasok yan. Ang maganda po sa JRC, nakapangko pa si Rendel Del Rey dahil may dalawang fouls. Kung naglalaro yan, triple threat yan. Kompleto itong opensa sana ni Coach Boy De Vera. Pero okay lang. They're still up by 4 points right now, 23-19. Toleto si Lazaro, titira at mapapaul. Nakita niya, sa Alvin Ayo lang yung nasa tapat niya. Sabi niya, mas maliit ka sa akin, titirahan kita. First personal foul will be called against Ayo at... may palitan na naman. Jason Misolas will hit the bench for the first time. Kunti lang ang playing time nitong si Jason Misolas no? At itong si Santa Cruz na mababad na gusto mga ito, kalalabas-pasok na kaagad eh. Maganda talaga itong binibigay na aggressiveness nitong si Santa Cruz. Dun sa rebound, he's willing to do the little things in the game. And that is the type of coach na itong si Coach Binky Fabi is. Every time you do the little things, you're gonna stay inside the court. 25-19 ang ating score, and the NCAA 76 season is being brought to you by Alaksan. Number 1 sa sakit ng katawan, Letran, 21. 25 naman itong JRC, 8 minutes and 22 seconds. Dito, ito spread out ang opensa nitong panig ng JRC at ayaw magpabasa no? Tew from the 3-point area will fire, pabandang tira pa itong si Tew. So, unexpected no? Nakitira siya doon. Unexpected scorer para sa JRC. Ito yun, everybody's really scoring well and shooting well from the outside para dito sa koponan ng JRC. But just when you thought na itong Letran, nakita na nila yung depensa biglang napabayaan na itong si Tew. Ayo. Sila naman daw ang titira ng 3-point shot. Nasaplayan, Epondulan for the rebound. Epondulan nagkahanap ng magbababa ng bola dahil full pwesto na siya. Itong si Lazaro will be orchestrating play. Epondulan, Capus naman against Santa Cruz. Epondulan from the 3-point area. Pag pumasok, that will be big! Sunod-sunod ang 3-point shots itong koponan ng JRC. Nani Epondulan already with 13 points in the ball game, and they're playing smart basketball. At naalala naman si Coach Binky Fabis, meron tayong timeout, magbabalik kami. Maiiwan itong si Epondulan for the 3-point attempt na pumasok. His 13th point of the ball game. And third 3-point shot para rito kay Nani Epondulan. Talagang ibang klase itong kanyang nilalaro in this ball game. Leaving the tradition, building for tomorrow, 76 NCAA, at ito ang Letran nagwagi nung isang taon laban sa JRC 83-60 October 7, 1999. 2-game sweep para sa Letran sa finals ng NCAA, capturing their second straight championship. Totoo yun, pero alam mo, in that ball game, umaatikabong aksyon ang nakita natin doon, partner. At ngayon, ibang klaseng fireworks naman ang dinidisplay, especially
nitong kupunan ng JRC. Ibang klase ang kanilang mga tira from the outside. Alala ko na isang taon na nagkaroon ng gulo doon eh. Si John Paul Pryor pa yun eh. Oo, tsaka si Valenia, di ba? Yeah, oo. So, hindi natapos. Hindi na tapos. Konti-konti lang, ilang segundo lang yan eh. Sabi, huwag na natin tapusan total. Petetras lamang nyo eh. Ala, sumalbal! Ang sumalbal ang inabot ni Santa Cruz. Sabi ka na, saan ka pupunta? Penuliar timing it well as we take a look at that strong inside move of Santa Maria, pero well-timed ni Penuliar to foil that shot. So, meron tayong foul dito. Si Pundulan trying to fight the pick. Matatawagan siya ng foul dito at gaya nga na sinabi natin, mabagal itong ating laro. As we take a look at Coach Pinky Fabis, may dinadiagram na play para dito kay Orlan Tama at Alvin Ayong. At magkaiba yung look nung magkabilang coach na yun. Of course, Pinky Fabis down right now by 9 points. Samantala, Coach Boy De Vera kanina, nakita natin sa screen. Cool na cool ang kanyang persona. Samantala, Paul Merono sinking 2 free throws to cut the deficit down to only 8 points. Pero maganda yun, coming off a timeout itong si Coach Pinky Fabis, nakasagot yung kanyang koponan in the form of a pair of free throws to trim the 10-point deficit down to just 8. Lazaro, kanang bahagi. Perfect, itong si Ariel Campos, being guarded by Santa Cruz, out to Q. Q trying to elude this man, naghahanap na papasan, bibigay kay Lazaro. 5 seconds remaining sa kanilang shot clock. Napwersang tumira si Lazaro and he misses the 3-point attempt. Aldwin Ayo bringing the leather down. Ayo to Moreno, down low, dito kay Santa Cruz, TP hit, and finally Santa Cruz gets his first basket of the ball game. First 2 points for Santa Cruz at still talagang ganda nung thinking ngayon ni Coach Pinky Fabis. It's really trying to go inside and attack the defense of the big guys of JRC. Kung hindi, 2 fouls sa si Ariel Campos medyo mahihirapan na siya makadepensa in the post moves of Santa Cruz. Well, a 4-point swing sa panig itong Lebron. Samantala, gustong putlin ng JRC yung kanilang throat. Sumablay si Penuliar. Ayaw pushes leather. Makakakita ng opening. Hindi. Ilalabas ang bola. Ito, sasablay. But Tama was there for the putback. And it's a 6-0 last. Violet run. From a 31 to 21 deficit. Ngayon, 31-27 na tayo. And every time, again, a red shirt takes a shot. Itong si Orlan Tama at si Santa Maria always there to grab the offensive rebound. Itong si Campos, hindi kay Lazaro. View from the 3-point area. Hindi niya maipagpag yung kanyang bantay. Ibigay dito kay Campos. Suddenly, nanlamlam yung ofensiva nitong panig ng JRC. Pundulan takes another long attempt and misses. Penuliar. Kumulag po sa kamay niya yung bola. Again, Lebron is running. Good crossover by Ayop. Sasablay siya din sa kanyang tira. At sa rebound, eto pagkakataon naman ng JRC na tumakbo. Sa gitna, hinala ni Lazaro. And finally, napatid yung run itong Lebron. 33-27, just a 6-point lead for JRC. Alvin Ayo could have been big if he scored on that layup. Orlan Tama sa labas ng laro. Bibigit na lang Santa Cruz. Ayo, inikot itong bola at meron tayong tulakang nangyari dito. It's an offensive foul being slapped against Jason Misolas. Jason Misolas, first personal foul in the ball game. Samantala, meron tayong timeout.